Hindi lang sa mga buhay ang biktima o mga buhay ang biktima ng flood control corruption scandal. Ang mga nicho sa isang sementeryo dito sa Angono, Rizal, di man lang matirikan ng kandila dahil lubog sa tubig baha. Narito ang Agenda Weekend Report ni Lyja Bonzo. November 2 o tuwing All Souls Day talaga dumadalaw sa puntod ng mga yumao ang mga taga-Angono Rizal. At tulad ng nakagawian ng ilan tuwing undas, may nagtatayo ng mga tolda o di kaya'y naglalatag sa berdeng himlayan ng mga namayapa. Ang iba naman, nagtitirik sa mga palapag ng nicho at nag-aalay ng mga pagkain na naging paborito ng yumao. Pero iba ang sitwasyon sa pampublikong sementeryo ng Angono. Halos wala nang mabisita ang nangungulilang mga kaanak dahil ang mga labi ng mga namayapa lubog sa tubig baha. Kagaya ng pamilya ni Nananilin na plano lang sanang magtirik ng kandila. Pero naabutan naming nanonood sa pagbasag sa lapida at semento ng nicho ng kanilang nanay. Lubog na siya. Lubog na sa baha. Hindi na kami makapagtirik ng kandila kasi ayun, tambak na ng basura, tubig. Anya, sa taunan nilang pagdalaw, hindi naman daw ito nilulubog. Tumataas lang ang tubig kapag umuulan, ngunit humuhupa rin kalaunan. Pero ngayong taon, sa pagbukas ng libingan ng kanilang nanay, tila matagal na itong nababad sa tubig. Nung nakaraang undas po, yung last naming okay pa siya. Okay pa yung kalagayan niya. Nakakapagtirik pa. Pero ngayon, wala na, iba na. Kawawa na siya. Para sa mga sepulturero ng sementeryo, tila hindi na to bago. Ay, medyo marami-rami na po, ma'am. Ginapaangat lang kagday paggawa ng klitsuli. Mga ilan na po? Ang Tansya niyo? dyan na ata sa mga 11 na ata. Ganito rin ang sinapit ng magkapatid na Naida at Jose. Aninag na lang kasi ng lapida ang nakikita nila. Kaya sa isang patag na bato na lang nagtirik ng mga kandila. Dati hanggang namin nito yan. Tapos yung tubig, pagpunta namin ng 30 hanggang dito. Umusap ako ng tao para tambakan, para lang may maapakan kami. Papataasan na lang daw nila ng semento at ililipat ang lapida ng 3 kaanak na nakalibing sa puntod. 5,000 ang sinisingil kina Naida para sa pagpapatambak at pagpapasemento. Gayon din kina Nanelin para mailipat sa mas mataas na nicho ang kanilang nanay. At sa paggunita ng undas sa gitna ng usapin sa eskandalo sa flood control projects, tila biktima rin daw pati ang mga yumao. Kaya naman, para sa 40 years ng higante maker na si Arturo, iba na raw ang tema ng dress up niyang higante ngayong taon, isang buwaya. 7.5 feet ang taas nito, may mekanismo pa para bumukas ang bibig, na kapag ipinaparada ay may lamang paper money. At ang inspirasyon sa Halloween-themed crock niya, ayun, iniisip ko at may nagsasabi sa akin, ano pa kaya ang gagawin mong nakakatakot? Sabi ko, ako sa totoo lang, kapapanood ko ng news, natatakot ako doon sa mga balita na tungkol doon sa flood control. Gumawa ako ng, naglilok ako ng isang higanting buhaya. Yun, mas lalong nakakatakot. bukod sa obra ni Arturo, may higit 20 pang mga higantes na nakabihis Halloween. Kilala bilang Art Capital of the Philippines ang Angono at sikat sa paggawa ng giant puppets o higantes. Ayon sa ilang mga residente dito, may mga ginagawa naman doon na proyekto para maibsan ang pagtaas ng tubig lalo na kapag malakas ang pag-ulan. Ngunit ngayong undas, tila nauna pang lunurin ang mga namayapa at ang mga kaanak nila ngayon kanya-kanya ng pagsaklolo. Para sa Agenda Weekend, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel.